Buong akala ko ay simpleng hilo lamang iyon dahil sa pagod, but it wasn't. My heart was racing as I was looking at the small calendar beside me. Parang biglang naputol ang paghinga ko at mga huling tibok na lamang ng puso ko ang kusa ko naririnig dahil sa sobrang lakas ng pintig nito. Nalalambot na napaupo ako sa sahig na makita ko ang kulay pulang marka sa maliit na kalendaryong dala-dala ko pa mula sa Pilipinas. I can't believe I have missed my period without even noticing it for about a month and a half now. Ganun ba ako karaming iniisip nitong mga nakaraang buwan at nakaligtaan ko na ang bagay na iyon? Halos hindi tumulo ang mga luha ko dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit at halos gumapang na ako papunta sa banyo nang makaramdam ng matinding hilo na dahilan para tuluyan akong maduwal. Matapos may masimasan ay nanginginig pa rin ang mga tuhod ko na lumabas ng banyo. Hindi ko alam kung anong uunahin kong gawin. Gulong-gulong isip ko at ang katawan ko naman ay sobrang nanghihina. I can't even breathe properly whenever started thinking about the situation. Parang hindi ko kayang simulang isipin iyon at hindi pa kayang iproseso ng utak ko. Nabablangko ko at hindi mahagilap kung ano ang unang iisipin at iintindihin. Hindi rin nakakatulong ang kakaibang nararamdaman ko sa katawan ko. I have experienced symptoms before pero dahil sa eagerness na matuto ng mga kalakaran sa kumpanya ay hindi ko iyon nagawang pagtuunan ng pansin. Sa opisina ay madalas ako makaramdam ng hilo at antok na sobrang hirap labanan kapag nasimula na. Naging pihikan din ako sa mga pagkain na hindi ko naman dating ginagawa. Inisip kong hindi lang ako sanay sa mga pagkain dito kaya nagiging ganoon ang reaksyon ko. Pero meron pa palang mas malalim na dahilan. Litong-lito ako nang sa wakas ay nakapag-isip ng diretsyo. Nang makita ko ang phone ko na nakapatong sa sofa ay agad na nilapitan ko iyon. Pero nang hawak ko na ay hindi ko naman alam kung sino ang una kong tatawagan. Nakagat ko ang ibabang labi. Nang pag-check ko sa call logs ay nangunguna ang pangalan ni Kieran doon. Nagunahang pumatak ang mga luha ko na halos manlabo na ang mga mata ko dahil sa sunod-sunod at tuloy-tuloy na agos ng mga iyon. Binitawan ko ang phone ko at walang nagawa kung hindi ang humaguluhol na lang sa isang tabi. Ang sakit na nararamdaman ko ng araw na sobrang na-disappoint ako sa kanya ay parang bumalik ng doble ngayon. Mas masakit dahil hindi na lang buhay namin ang apektado sa mga naging desisyon namin. May isang buhay na maaaring maapektuhan dahil sa pagiging padalos-dalos namin. And it hurts even more now that I know I can never count on him. It hurts to know that I have to face it alone now. Masakit na mag-isa ko na lang na magdedesisyon sa isang bagay na pareho namin ginawa. It hurts even more to think that I need to stop thinking only about myself. Hindi na mahalaga ngayon ang pinagdadaanan ko sakit dahil may mas dapat na akong harapin at intindihin. I rolled my eyes around the spacious place. Ang sobrang luwang na lugar na ito na dapat sana'y ikasaya ko ay kabaliktaran ng nararamdaman ko. Loneliness filled my whole being. Ngayon ko lang naramdaman ang sobrang pag-iisa. Sa maluwang na espasyong ito, sa lugar kung saan malayo ako sa pamilya ko at higit sa lahat, malayo sa taong inakala ko makakasama ko sa bawat laban na harapin ko pa sa hinaharap. That same day, Honey immediately booked a flight from Japan to Paris. Nag-guilty ako dahil kinailangan niya pang i-reschedule ang ibang photoshoot niya at hindi pa siya nakakapag-enroll ay pumunta na kaagad siya sa akin. Litong-lito siya at hindi alam ang unang itatanong nang sa wakas ay nagkita na kami ng sumunod na gabi. Paano kung nabuntis? Did you do that already with your Tom X? Halos mamula ang leeg niya sa tindi ng pagpipigil ng emosyon. Sunod-sunod na umiling ako. No, wala nangyari sa aming dalawa ni Joel. And who the hell is the father of that child? Hannah, wala ka namang boyfriend so paano kung nabuntis bigla? Hindi niya na napigil ang pagtaas ng boses. Kitang-kita ko rin ang panginginig ng mga labi niya at ang unti-unting pagpula ng mga mata. It's so obvious that she is trying to hold her emotions. Parang ang lahat ng nararamdaman kong takot at pangamba ay nararamdaman niya rin ang mga oras na iyon.
Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilang mapaiyak pero kabaliktaran na nangyari. My tears fell down non-stop the moments she hugged me tight. Sunod-sunod agad ang hikbi ko at para akong kakapusin ng hininga dahil sa matinding emosyong nararamdaman. Sino ba kasing ama niyan? Siguraduhin mo lang na hindi ko kilala dahil baka mawalan ako ng isang kakilala sa buhay dahil dyan sa ginawa niya sa'yo. Nananermo na sabi niya habang inaalo ako at hinihimas ang likuran ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o lalong maiiyak dahil sa sinabi niya. We literally spent almost an hour just standing there, hugging and comforting each other sa mga oras na iyon. Pakiramdam ko ay naiiyak ko na lahat dahil wala nang luhang lumalabas nang tumigil ako at sa wakas ay mag-usap na kami ng maayos. What? Sino? Halos mag-hysteria siya nang sabihin kong si Kira ng ama na ipinagbubuntis ko. Why did you... Halos hindi niya mahagilap ang mga salita. Nakasabunot ang isa niyang kamay sa buhok niya habang patuloy na ina-analyze ang sitwasyon. Ikinuwento ko sa kanya lahat mula simula. Pati ang pagtulong ni Kiran sa akin na makalimutan si Joel ay sinabi ko din. Iling siya ng iling na tila hirap na hirap i-absorb ang mga sinabi ko. All of that happened in a span of just 3 months? Seriously, Hannah? Are you that desperate to forget your stupid ex? Hindi makapaniwalang komento niya matapos marinig ang kwento ko. Ganun mo kamahal yung gagong yun para magpabuntis ka sa iba? Para lang makalimot sa kanya? I can't believe you, Hannah. Halos nag-hysteria na siya sa pananarmon sa akin. But the last thing she said really hit me. Sa uling sinabi niya ay nagpanting na talaga ang tenga ko. I know that I really asked for Kieran's help pero hindi ko alam na mangyayari ito. This was the last thing that I want to happen. Pero ano pa nga bang magagawa ko kung mangyari na o nangyari na lahat at nandito na? This is the consequences of my reckless act. And it wasn't like this was inevitable. We didn't even use protection. Darn it. At nang huling beses ay nakatatlong ulit pa na nangyari iyon kaya bakit nga ba hindi man lang niya naisipang gumamit ng proteksyon? Siya naman ay may alam sa kamunduhan pero bakit hindi man lang niya naisip na may possibilities na may mabuo kami? Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. I didn't expect that I would fall for him, honey. Walang-wala sa plano ko mahulog kay Kieran while trying to forget my ex. At mas lalong wala sa plano ko maging isang ina nang ganito kaaga. Mariin na sabi ko at napahawak sa noo. I suddenly felt nauseated again. John, this is getting worse over time. I really need to get checked. Hindi ko na nagugustuhan ng mga nararamdaman kong pagbabago sa katawan ko. And I needed to see how the baby is doing. Dapat ay nalaman ko na ito ng maaga pa para nalaman ko na agad ang mga bawal at hindi. One mistake can put my baby's life in danger. At lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa kanya. Narinig ko ang hysterical na pagbuntong hininga ni Honey. What happened, Kambal? Are you okay? Agad-agad ang paglapit niya sa gawi ko at agad na inalalayan ako papunta sa kama. Nahihilo na naman ako. I feel like I wanted to poke again. Sabi ko nang maramdamang nagsisimula na naman akong pagpawisan ng malamig. Nahihilo ako na parang gusto kong sumuka pero alam kong wala naman ako maisusuka dahil halos gatas lang alaman ng sikmura ko mula pa kaninang umaga. Narinig ko ang malutong na mura ni Honey at agad na inalalayan ako pahiga sa kama. Lay comfortably there. I just got something in my luggage. Sabi niya at agad na lumabas ng kwarto. Napapikit ako habang inaayos ang sarili sa kama. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Ilang sandali pa ay bumalik na si Honey at mayroong iniabot sa akin na maliit na bote. Nagtatanong na tinignan ko siya. Put that under your nose para mawala pansamantala yung hilo mo. I can't give you any medicine for now. We need to see a doctor as soon as possible. Sabi niya. Tumango ako at ginawa ang sinabi niya. Sa ilang beses na paglanghap ko noon ay parang nakaginhawa ang pakiramdam ko. Ilang sandali pa ay para na naman akong hinihila ng antok. Honey, I'm sleepy. Wake me up after an hour. Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang malakas na tumunog ang phone niya. Nakita kong pinulot niya iyon at saglit na natulala sa screen bago sagutin ang tawag. Pinanood ko lang siya habang inilalagay sa tenga ang phone. She looked restless. Dad.
Medyo mahinang sabi niya nang sagutin ang tawag. Napalunok ako na ilang beses nang sumulyap siya sa gawi ko. Nothing, Dad. I just missed my twin and I wanted to hang out with her. No, don't worry, Dad. Hindi ko siya guguluhin sa trabaho. Opo, I'll just stay here for a week. Yes, Dad. I'll see you soon. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya matapos ang tawag. Lumapit siya sa akin at umupo siya agad. At nagsalita na para bang tinitimbang kung ano man ang sasabihin. Are you feeling better now? Tanong niya makalipas ang ilang sandaling pananahimik. Tumango ako. Yeah, thanks to this. Sabi ko't itinaas ang maliit na bottle na amoy mint na pinaamoy niya sa akin kanina. Tumango lang siya at yumuko. Nilaro niya ang dulo ng comforter bago nagsalita. So what's your plan now, Hana? Tanong niyang hindi pa rin nakatingin sa akin. Napalunok ako. About this? Tanong ko sabay turo sa gawing tiyan ko. Kinagat niya ang ibabang labi at suminghap. I really can't believe it, Kambal. In less than a year, you're going to be a mom at magiging tita na ako? Parang maiiyak na anito. Nalaglag ang pangako. Ang bata ko pa at ang ganda-ganda tapos meron nang tatawag sa akin ng tita. Humihikbi siya at gumuso kaya hindi ko alam kung maiiyak o matatawa ko sa itsura niya. She's still so childish. I can't believe we have the same age. Miss Hanichu, you're being so childish right now. Are you sure you're having a huge crush on someone who's way older than you? Naliliit ang mga mata kong tiningnan siya. Ngumuso naman siya pagkarinig sa pangalan ni Troy. And who the hell is that? Nakairap na sabi niya. Napabangon ako ng oras at sinipat ang reaksyon niya. Ngayon lang kasi siya hindi nagpagulong-gulong sa kilig pagkarinig sa pangalan ni Troy. And look who's talking. May I remind you, my dear twin sister, Kieran is just a year younger than that guy. Umirap siya. Tumaas lalo ang kilay ko. She isn't mentioning Troy's name, and that was so new to me. Oy, did you two fight? Curious na tanong ko. Naninibago ako na ganito ang reaksyon niya pagdating kay Troy. Yeah, and I'm breaking up with him. Sabi nito at humalukip-kip. Nalaglag ang pangako. Are you finally going out with him, honey? Gulat na tanong ko. O baka naman ikaw lang ang may alam na boyfriend mo siya. Inirapan niya naman ako at sinamaan ng tingin. 3 long months have passed. Kambal, marami nangyari sa akin sa loob ng 3 months, no? Kala mo ba sa'yo lang? Sabi niya at kinuyakoy ang mga paa at itinuon ang tingin doon. Did you also? I trailed off to see her reaction. Mukhang nakuha naman niya ang sinabi ko kaya agad ay umiling siya. Almost, pero hindi. Virgin pa rin naman ako may kukonsidera. Parang nagmamalaki pa ang sabi nito. Tumawa ako kaya sinamaan niya ako ng tingin at napatigil ng kusa. Mukhang umabot na ang kakambal ko sa puntong akitin na si Troy para lang mapansin siya nito. So, mabalik tayo sa iyo, Kambal. Nang tingnan ko siya ay naging seryoso na ang mukha niya. When are you going to tell them? Tanong niya na ang tinutukoy ay sigurado ang mga magulang namin. Huminga ako ng malalim. Nang nalaman kong buntis ako, I immediately came up with a plan, and that is for the sake of my baby. Wala na akong ibang iisipin sa ngayon kundi siya at ang kapakanan niya. I will do everything to protect this child. At para maprotektahan siya ay kailangang hindi malaman ng pamilya ko dahil kapag nagkataon, I don't think my dad would let it slide. I cannot tell them yet. Not yet. Hindi pa sa ngayon na nagsisimula pala ang bagong tayong business namin nakasosyo si Kieran. Dahil hindi ko masasabing hindi yun makakasama sa maaapektuhan. Basta sa ngayon ay isa lang ang sigurado ako. My family would not let this one pass. Hindi hahayaan ng pamilya kong lumaking bastardo ang magiging anak ko. At yun ang pinakaayaw kong mangyari. Ayokong ipaako kay Kieran ang responsibilidad niya sa akin at sa magiging anak namin. I don't want to burden him and later blame me for everything. Ayokong sirain ang buhay niya lalo na ngayong kailangan niyang pangalagaan ang pangalan niya. Ayokong kami na magiging anak niya ang maging dahilan ng pagbagsak niya. Kaya buo na ang desisyon ko nang muling humarap kay Honey. I don't have any plan of telling them now, Honey. Sabi ko na nagpatayo sa kanya mula sa pagkakaupo sa kama. What? Bulas niya. Tumango ako. It's not the right time yet. Umiiling na sabi ko.
Hindi makapaniwala ang tingi ibinabato niya sa akin. Napag-isipan mo na bang mabuti ang plano mo, Hana? Baka nakakalimutan mong hindi na lang ikaw ang pinag-uusapan natin dito. I know, and I am doing this for the sake of my child. Determinadong sagot ko. What about the bastard, father of your child? Aren't you at least going to let him know about this? Sunod-sunod na umiling ako. He can't handle it now, honey. Isa pa, I don't think he would even give a damn. Halos pairap na sagot ko. Bitterness filled my whole system. Ang maging legal na girlfriend nga ako sa paningin na madla ay hindi niya kaya. Ito pa kayang anak niya ay magawa niyang ilandad sa buong mundo? And it's not just a child. It's a child out of wedlock. That would be some kind of disaster for him. At hindi ko hahayaan na pagpiyastahan ng media ang anak ko. The hell I would let that happen. Bumuntong hininga si Honey. I saw sympathy in her beautiful eyes. Tumango siya at nilapitan ako. She gently caressed my back. If you're already firm with your decision, wala akong magagawa kung hindi suportahan ka. You know, I am always here for you, right? Nangaalong sabi nito at marahang tumango ako. Does this mean you're willing to help me? Sabi ko at tiningala siya. Nagtagal ang titig niya bago alanganing tumango. Kinakabahan ako sa tingin mo, Kambal. Pero sige, for the sake of my future. Are you going to be a niece or nephew? Sabi pa nito na hinaplos pa ang flat na flat ko pang tiyan. Silly. Sabi ko at tinapik ang kamay niya. Tumawa siya at malambing na niyakap ako. Everything will be okay, right? You're not gonna face this alone, Kambal. I promise to be there for you until the very end. Mahinang bulong niya habang sinasayaw-sayaw na niyayakap ako. Napangiti ako at napayakap ng mahigpit sa kanya. I think I know now why the heavens did not send me on earth alone. And that's one of those things that I am grateful for. I'm glad I have Honey by my side. The first trimester of my pregnancy became really handful. Dito ako sobrang nahirapan dahil kailangan ko magtrabaho while hiding it to everyone in the office. And it's not really easy as it seems. Hannah, are you really okay? You look so pale. Francesca, a clerk in our department, asked me one morning. Halos hindi ko pa kasi nagagalaw ang breakfast na dala-dala ay tumakbo na ako sa comfort room para na naman sumuka ng halos puro tubig lang naman. Pinay din siya at nakapangasawa ng native kaya dito na sa forest na nirahan at ipinagpatuloy ang career sa Chu International. Katwiran nito ay iba pa rin kapag mga kalahi ang kasama sa trabaho. That's why when she received an offer from Chu International ay agad nitong tinanggap iyon. Dahil halos lahat ng empleyado dito ay mga Pinoy na ayon na rin sa kagustuhan ni Lolo. Okay lang ako, Cheska. May nakailang siguro kung hindi maganda kaninang umaga. Pagsisinungaling ko. Ang totoo ay wala pang laman ang sikmura ko kung hindi gatas. My doctor said that it's normal to vomit everything you eat and gets weak afterwards. Normal daw iyon sa first 3 months of pregnancy. Kung bakit naman nung unang buwan ay wala akong nararamdamang kakaiba at nang nalaman kong buntis ako ay sakalang ako nagkaganito. Sabi naman sa akin ay magbabago na ito kapag tungtong ng ika-4 na buwan. I am now in my 3 months and 2 weeks of pregnancy. Malapit na, Hana. Kunting tiis na lang. Did you get your self check? Maya-maya tanong pa nito. Napatingin tuloy ako sa kanya. She looks so worried. You kinda look like me when I am pregnant with my eldest. Sabi nito na sobrang ikinagulat ko. Is it really that obvious? Tumawa ko para tabunan ang pagdududa sa mga mata niya. That's impossible, Jessica. Actually, I am having my period now. Nakangising bulong ko. Namilog naman ang mga mata niya at napatutob sa bibig. I'm sorry. Oh, so that's why. I'm sorry, sweetie. Nakikita ko lang kasi talaga yung sarili ko sa'yo dati. Paliwanag nito. Umiling lang ako habang pilit na tumatawa. I really need to be careful. Tama ng isa pa lang ang nakakapansin sa pinagdadaanan ko. This is not good. Bulong ko habang palakad-lakad sa kwarto habang nag-iisip. Halos matatapos ng 4 na buwan ko ay hindi pa rin nawawala ang morning sickness ko. Parang lumalala pa nga iyon at napapadalas na ang pag-absent ko sa trabaho.
Dahil minsan ay sobrang bigat ng pakiramdam ko at hindi na ako halos makabangon sa tamang oras. Si Cheska na palagi kong katransaksyon ay sobrang nakakahalata na. She isn't dumb to think that it's still my period kaya ako nahihilo. Sobrang sensitive ko din sa matatapang na amoy kaya madalas ay hindi ako humaharap sa mga dinners kasama sila. Kambal, what is it? Ano problema? Did something happen to your baby? Halos hysteria ni Honey nang tawagan ko siya. Agad na ibinukas niya ang camera para magkausap kami ng maayos. Namimilog ang mga mata niyang nakatingin sa tiyan ko. Pagkabukas ko pa lang ng camera, umiling ako. Honey, anong gagawin ko? Parang nakakahalata na sila sa office. I bit my lower lip. You know how bad my morning sickness is. At madalas ay doon pa ako sa opisina na pag-aabutan ng pagsusuka at pagkahilo. Oh my God, I don't know what to do anymore, honey. Parang may iyak na sabi ko habang sapo-sapo ang noo. What do you want me to do, Kambal? Do you need any help? Sabihin mo lang. I'm willing to do it. Sabi ni Honey matapos ang mahaba-haba namin pagkakatulala lang sa screen. Kinagat ko ang labi ko bago nagsalita. Are you sure you can do it, honey? Alang ang tanong ko. Sunod-sunod ang pagtango niya. It's not as if you have someone who can help you beside me. Nakataas ang kilay na sabi nito. Just tell me what's your plan and we'll tackle that when I get there. Sabi niya. I bit my lower lip before telling her my plans. Can you pretend to be me and work in the office? Alanganing tanong ko. Honey isn't used to that, kaya alam ko hindi magiging madali sa kanya. But do I have a choice? Do we have a freaking choice? Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. Anxiousness were also evident there, but she nodded. Sure, I'll do it, Kambal. I'll be there on weekends. Tell me everything I need to know. Determinado namang sabi nito. Exactly my 5th month of pregnancy. Natutunan ni Honey ang mga routine ko sa opisina. Kapag may hindi siya alam ay agad na itinatawag niya yun sa akin. Hindi naging mahirap para sa kanya ang magpanggap bilang ako dahil magkamukha kami. Even Tito Vince didn't even notice that he is dealing with my twin instead of me. Alam kong bago ang lahat ng karanasang iyon para sa kakambal ko. She even set aside some important things for our plan to become possible. And I cannot express how grateful I am to her. I don't know what to do if you're not here, honey. Madramang sabi ko habang niyayakap siya. Isang umagang dumalaw siya sa akin para samahan ako sa magiging monthly check-up ko. I am now in my 8th month and things got a little bit easy for me. Sa wakas ay wala na ang morning sickness pero sadyang naging mahirap kumilos dahil sa laki ng tiyan ko. I am having a baby boy. Yan ang sabi ng doktor ko matapos ang ilang subok na i-ultrasound ako dahil sa tuwina ay hindi makita ng maayos ang gender nito. At sa araw-araw ay wala akong ginawa kung hindi ang ipagdasal na sana ay sa akin kumuha ng majority features ang magiging anak ko. Ayokong mas maging mahirap ang pagtatago sa kanya kung magiging kamukha pa nito ang ama. Pwede ba, Kambal? Don't tell me mag-iiyak ka na naman tayo dito. Ay naku, ano to, monthly drama? Umikot ang mga mata niya at lumayo sa akin. Inayos niya ang buhok niya na halos itim na ngayon dahil kailangan iyon sa pagpapanggap niya bilang ako. You can go back to your usual hair color if you want. Pwede namang sabihin nagsawa ka na sa black kaya naisipan mong… Umiling na umungol siya. I like it better this way. Siguro ay nasanay na ako may highlights parati ang buhok ko o di kaya ay blonde. That's why I find it interesting now. And I am not like my usual self kapag ganito ang kulay ng buhok ko. So, I like it. Nakangising sabi niya pero hindi iyon umabot sa mata. Napabuntong hininga ako. I know, she also has some fair share of worries and hindi niya lang iyon sinasabi sa akin dahil ayaw na niyang dagdagan ang mga burdens ko. I'm really sorry that you have to do this, honey. Pangako ay babawi ako sa iyo sa kahit na anong paraan kaya ko. Seryosong sabi ko sa kanya. Nilingon naman niya ako at nilapitan. Hannah, this is not only for you. I am not doing this only for you. I am doing this for our family. Sabi niya tinaplos ang umbok sa tiyan ko. And this child is my family kaya para din ito sa kanya. You don't have to feel sorry for me. Hindi man halata pero alam ko at nakikita ko ang lahat ng sinakripisyo mo para sa akin.
I have been enjoying my life because of you, Kambal. You deserve to enjoy your life too. At kahit kailan ay hindi ko pagsasisihang ginawa ko ang bagay na ito para sa'yo. Mahabang sabi niya. Naramdaman ko ang pamamasa ng gilid ng mga mata ko kaya para hindi niya makita iyon, ay niyakap ko siya kaagad. Thank you so much, honey. Balang araw ay makakabawi din ako sa'yo. Sabi ko. Gumanti siya ng yakap at inalalayan na akong tumayo para makapaghanda na para sa monthly check-up. Naging mabilis ang mga araw. Pagtungtong ko sa ika-8th month, naging linggo-linggo na ang check-up at nararamdaman ko na ang pinaghalong kaba at excitement na makita sa wakas ang anak ko. And when that day finally came, I can't thank God enough for giving me a little angel. A very handsome little angel. Welcome home, Harvey. Tuwang-tuwang sa lubong ni Honey nang sa wakas ay makauwi na kami galing sa ospital. Agad na kinuha niya ang tulog na anak ko mula sa kinuha namin tagapag-alaga nito. Ayaw pumayag ni Honey na maiwan ako mag-isa dito dahil magiging mahirap daw iyon para sa akin. Pumayag na rin ako dahil alam kong kakailanganin ko ang tulong, lalo na at wala pa akong experience pagdating sa bata. Sure, I did my research but that's not going to be enough. Iba pa rin kapag actual na. He is so tiny and looks so fragile. Bulalas ni Honey na agad ding hininaan ang gumalaw-galaw ang mga mata ni Harvey. Oh, look at his tiny face, Kambal. Sobrang kamukha natin siya. Manghang dagdag nito na ikinaluwang ng ngiti ko. Maybe, heavens heard my prayers. Nang unang iabot sa akin ng nurse, si Harvey, ay sobrang kabado ako na makita ang itsura niya. Natatakot akong magkaroon siya ng sobrang obvious na hawig kay Kieran. Dahil alam ko at pinaghahandaan ko ng araw na posible silang magkitang mag-ama. All my worries did vanish when I first laid my eyes on him. Halos walang makapagsasabi na hindi ko siya anak dahil sa sobrang laki ng pagkakahawig niya sa akin. Kung naging babae nga lang siguro siya, ay pwedeng-pwede nang maging minimi ko. Agad din namang ibinalik ni Honey si Harvey sa yaya nito at agad na hinila ako palabas ng kwarto. Kunot ang noong tinignan ko siya. Bakit? Agad namang nagpipindot ito sa phone bago ako binalingan. Fix yourself. Dad and Mom wanted to see us. Sabi niya. Napakislot ako at agad na tinungo ang salamin para i-check ang mukha ko. Ipinagpapasalamat ko na likas siguro ang pagiging maliit ng mukha ko kaya kahit na medyo nag-gain ako ng konting weight ay hindi iyon halata sa mukha ko. I bit my lower lip at pinaktis ang usual ng ngiti ko sa harap ng salamin. You ready, Kambal? Ready. Sabi ko matapos huminga ng malalim. Daddy, nandito na sila, Kambal. Bilisan mo na dyan. Mukha agad ni Mommy ang bumungad sa amin sa screen at doon pa lang ay parang malalaglag na ang mga luha ko. Agad na kumubli ako kay Honey para saglit na pakalmahin ang sarili ko. Hana, please. Mariimbulong sa akin ni Honey nang pakita ang expression ko. Agad na tumango ako at nag-isip ng masasayang bagay para ma-divert doon ang atensyon ko. Hey, wonderful parents! Masiglang bati ni Honey nang sa wakas ay magpakita na si Daddy sa screen. Nakangiting binati ko din sila. Hey, Mom and Dad. I missed you. My voice shook a bit. I really missed them. Lalong-lalo na si Daddy na ngayon ay kunot ang noong pinapanood kami. Did you change your hairstyle, Honey? Sa wakas ay tanong ni Daddy. Nagkatinginan kami ni Honey at tumawa siya. Why, Dad? Did I confuse you? Muntik mo na bang hindi makilala yung sobrang ganda mong anak? Ngumuso si Daddy. Nang ilipat ko ang tingin kay Mommy ay naabutan ko ang titig niya. Ngumiti ako. Are you okay, Hannah? You look different. Sabi niya habang naliliit ang mga mata. Agad din napakislot ako nang sikuhin ako ni Honey. Yes, Mom. I'm good. Probably because it's starting to get colder here. Palusot ko. Nag-alala naman agad si Daddy. Alam kasi niyang pareho kaming mahina sa lamig. Wear comfortable and warmer clothes, Hannah. I know you aren't used to the weather there. Bili niya. Sobrang ipinagpasalamat kung hindi ako naging ganoon ka-emosyonal habang kausap sila. All thanks to Honey for trying real hard to make our conversation super light. Sigurado ba kayong hindi kayo makakauwi sa Christmas? Pangungulit na Mommy.
nagdahilan si Honey na may aatendan na event this coming holidays at ako naman ay idinahilan ang trabaho. Nakahinga ako nang maluwag ng tumango sa daddy. I heard you're doing so good there, Hannah. I hope to see you soon. Your position in YS is waiting for you, Dad said before ending the call. Nalalambot na napaupo ako matapos ang tawag. I heard Honey giggled on the side. Nagtatakang tinignan ko siya. My acting skills is getting better. Should I join show business too? What do you think, Kambal? Tawa niya. Napailing ako. Natatawang lumakad na siya papasok ulit sa kwarto ni Harvey. You should start acting sick so that they won't bother us next time. Habol ko na ikinatawa lang niya.